Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang chapter 143 ng International League. Sobrang higpit nga ng depensa ng dalawang kupunan na halos ayaw na nilang papuntosin ng isa't isa. Habang itong Sanamichi naman ay nagawang maisablay ang kanyang jump shot. At itong si Rukawa naman ay binigyan ng foul itong si Michael upang ma-reset ang bolang dala nito at makapaganda ulit sila sa depensa. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Ryukufu ang bola at dinadala na ito ni Tochiya papunta sa kanilang basket. Mga kasama, pupuntos tayo! Ngayon, maging alerto na kayo lahat dahil gagawin natin ang lahat upang maipasok natin ang bola sa ating basket. Yan ang sigaw ni Tochiya na naging dahilan upang maging alerto ang lahat ng manlalaro ng Ryukufu nang bigla itong umatake sa kanilang basket. Ngunit, bigla din naman itong binantayan ng mahigpit ni Ryota. Hindi kita papalusutin, Tochiya, dahil hindi ito ang tamang oras para makakuha kayo ng punto sa depensa namin. Yan ang sabi ni Ryota, habang si Tochiya naman ay patuloy lang sa pag-atake sa ginagawang depensa ni Ryota. Nang biglang isang napakabilis na crossover ang ginawa ni Tochiya kay Ryota, na naging dahilan upang tuluyan ang maiwanan ni Tochiya ang depensa ni Ryota sa kanya. Subalit, bigla din namang napahinto si Tochiya dahil bigla siyang binantayan ng mahigpit ni Hanamichi at talaga namang hindi makaporma si Tochiya sa ginagawang depensa ni Hanamichi sa kanya at nahihirapan pa ito na maipasa ang bola sa kanyang mga kakampi dahil sa lapad at laki ng katawan ni Hanamichi. Kaya naman, natatakpan nito ang buong paningin ni Tochiya. Buisit, ang haba talaga nitong si Hanamichi. At siguradong hindi ko siya magagawang talunin dito dahil nasa teritoryo niya ako. Ngayon, kailangan ko mag-isip ng isang magandang paraan para makapuntos kami. Yan ang sabi ni Tochiya sa kanyang sarili, sabay tingin kay Michael at akmang ipapasa ang bola papunta dito. Habang si Mitsui naman ay biglang nag-adjust ng kaunti papunta kay Michael para ma-steal ang bolang ipapasa ni Tochiya papunta dito. Nang biglang nagulat si Mitsui dahil hindi itinuloy ni Tochiya ang pagpasa ng bola papunta kay Michael. Bagkos, kay Katsumi na lang niya ito ipinasa. Ano? Isang fake pass? Patay na! Nalibre na si Katsumi! Buisit ka, Tochiya! Nagawa mo ako maloko dun ah! Yan ang sabi ni Mitsui sa kanyang sarili. Habang si Katsumi naman ay nakuha na ang bola at nang hawak niya na ang bola, agad naman itong tumalon at tumira ng isang tres. At sa pagkakataon na to, wala na nakasabay pa sa kanya. Dahil nagawang ma-fake ni Tochiya si Mitsui na kay Michael niya ipapasa ang bola. Kaya naman, naipasok ni Katsumi ang kanyang tira sa kanilang basket na naging dahilan upang makuha na nila ang kalamangan laban sa Shouko. Nice one, Katsumi at Tochiya! Yan ang gusto kong makita sa inyong dalawa. Isang magandang ball rotation para malito ang depensa ng kalaban. At yan din ang magiging susi natin sa laban na to para matalo ang Shouko. Sige, Ryukufu, ipagpatuloy nyo lang yan. Talunin nyo sila gamit ang kakaibang ball rotation ninyo. Yan ang sigaw ni Coach Cherry. Shouko, ayusin nyo ang depensa ninyo. At wag na wag niyong papalusutin ang kanilang ball rotation. Ngayon, ganito ang gawin niyo. Kung sino man ang may hawak ng bola, gawin niyo ang lahat upang makuha sa kanya ang bola. At wag na wag kayong mag-aalangan na harasin sila sa depensa. Kaya naman, Shouko, dapat bago pa lang nila mahawakan ng bola, dapat nakahanda na kayo para sa depensa. Yan naman ang sigaw ni Mr. Smith. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola at dinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. Mga kasama, babawi tayo! At susundin natin ang payo ni Mr. Smith. Ngayon, isang ball rotation din ang gagawin natin. Pero hindi lang ito basta ball rotation. Dahil isang ball rotation ito na hindi nila magagawang pigilan. Kaya naman, humanda na kayo mga kasama. Dahil sisimulan na nating umatake. Yan ang sigaw ni Ryota. Sabay pasa ng bola papunta kay Rukawa na nag-cut sa loob ng basket. At nang hawak na ni Rukawa ang bola, agad din naman itong umatake ng sobrang bilis sa depensa ng Ryukufu. Nang bigla siyang binantayan ng mahigpit ni Tochiya. Hoy Rukawa, nagawan ko ng paraan ng depensa mo kanina. Ngayon, ako naman ang subukan mo kung magagawa mong makalusot sa depensa ko. Yan ang pangahamon na sabi ni Tochiya. Hindi sa ngayon, Tochiya.
Dahil hindi ako ngayon naglalaro para sa sarili ko. Naglalaro ako bilang isang team sa aking mga kakampi. Kaya naman, hindi kita mapagbibigyan ngayon sa laban na to. Yan naman ang sabi ni Rukawa. Sabay pasa ng bola papunta kay Akagi. At nang hawak na ni Akagi ang bola, agad din naman itong binantayan ng maigpit ni Hikaru. Habang si Akagi naman ay pilit na ginigiba ang depensa ni Hikaru. Nang biglang napatingin silang lahat kay Hanamichi. At talaga namang nagtataka sila kung bakit nasa labas ng basket ito. Hoy Akagi, ipasa mo sa akin ang bola dali! Habang libre pa ako! Yan ang sigaw ni Hanamichi. Habang si Akagi naman ay nagdadalawang isip na ipasa ang bola dito. Subalit, dahil sa nahihirapan ito sa depensang ginagawa ni Hikaru sa kanya, hindi na siya nag-alinlangan pa at ipinasa niya na ng tuluyan ang bola papunta kay Hanamichi. At nang hawak na ni Hanamichi ang bola, bigla namang sumigaw si Ayako. Hoy Hanamichi! Anong ginagawa mo dyan sa labas ng basket? Huwag ka muna magpasikat dyan dahil importante ang bawat puntos na magagawa natin. At kung sakaling sumablay ang binabalak mo, siguradong hindi na natin makukuha ang rebound dahil andyan ka sa labas. Yan ang sigaw ni Ayako. Habang si Hanamichi naman ay parang walang narinig. At bigla itong tumalon at tumira ng isang tres. Na ikinagulat talaga ng buong manlalaro ng Shouko. Ano? Isang tres? Patay na. Hindi maganda ang kanyang posisyon. Siguradong sasablay yan. Yan ang sabi ni Kogure. Sira ulo talaga. Umiral na naman ang kanyang kagunggungan. Siguradong hindi niya maipapasok ang bola na yan dahil hindi pa maganda ang kanyang pwesto para sa tres. Yan naman ang sabi ni Mitsui. At ang bolang itinira ni Hanamichi ay hindi nga pumasok sa kanilang basket at ni hindi man lang ito tumama sa kanilang ring na naging dahilan para pagtawanan siya ng husto ng mga tropa nito. Isang tres? Loko ka talaga Hanamichi. Sinayang mo na naman ang puntos para sa atin. At kung titira ka ng isang tres, siguraduhin mo naman na tatama ito sa ating ring para hindi ito masayang. Gunggong ka talaga, Hanamichi! Coach Ansay, paupuin mo muna yung si Hanamichi dahil nagsisimula na namang magkalat ito. Yan ang sigawan ng mga tropa ni Hanamichi. Habang si Hanamichi naman ay hindi talaga makapaniwala sa kung bakit hindi pumasok ang kanyang tira. Ha? Hindi pumasok ang tira ko sa tres? Sayang naman, mukhang dumula sa aking kamay ang bola kaya naman hindi ito pumasok. Isang aksidente ang nangyari at hindi ko yun kasalanan. Yan ang palusot na sabi ni Hanamichi sa kanyang sarili. Nang biglang sumigaw si Coach Ansay ng paggalit. Hoy Hanamichi! Hindi ito ang tamang oras para mag-aksaya ka ng tira. Kaya naman, dapat hindi ka gumagawa ng galaw na hindi ka sigurado. O baka naman, gusto nyo matalo sa laban na to. Kaya naman bara-bara ka na kung tumira. Yan naman ang sabi ni Coach Ansay na talaga namang nagagalit na. Habang itong mamalalaro ng Ryukufu ay natatawa sa ginawang tira nitong si Hanamichi. Porket nakashoot ka lang kanina sa tres, akala mo mauulit-ulit ang nagawa mong tres. Huwag kang umasa na madali lang makapunto sa tres lalo na kung hindi ka sanay dito. Yan ang sabi ni Hikaru. Sa kabilang banda naman, ang bolang naisablay nitong si Hanamichi ay nagawa na makuha ng Ryukufu. Kaya naman, dala-dala na ito ni Tochiya papunta sa kanilang basket. At sa pagkakataon na to, talaga namang sobrang bilis ni Tochiya na malusutan ang mga malalaro ng Shouko. Kaya naman, nang nakalapit na ito sa kanilang basket, agad itong tumalo ng mataas at gumawa ng isang layup. At dahil sa wala nang nakasunod pa kay Tochiya, nagawa nitong maipasok ang kanyang layup sa kanilang basket na naging dahilan upang madagdagan pa ang kalamangan nila sa Shouko. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong tagahangan ng Ryukufu. Ayos! 3 na ang lamang natin sa Shouko! Ang husay niya talaga Ryukufu! Lalong-lalo ka na Tochiya! Napakalupit mo talaga magdala ng bola! At napakalupit mong gumawa ng puntos! Sige Tochiya! Ipagpatuloy mo lang yan! Tambakan nyo ang Shouko hanggang sa matapos ang unang half na ito! Yan ang sigawan ng mga tagahangan na Ryukufu. At dito na nagtatapos ang Chapter 143 na International League. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Pero bago tayo magtapos sa ating kwento, sana i-like nyo ang ating video.